po ba sa trabaho nyo? JNT rider po. Okay, so nung tumakbo na po ba siya, sir, na medyo nakita niyo po yung mukha? Di po eh. Di ko po nakita na nakaalis na po eh. May nagsabi na lang po. Na ano, may bumaba sa jeep. Ay, yung motor mo pala yun. Ang ano po ba, sir, may GPS po ba yung motor nyo para matrack yung location kung saan? Wala nga po eh. Ayan po, yan po. Opo. Yung kumuha po ng motor nyo. Opo, ayan po. May mga ano pa, attorney. Andyan pa yata yung mga GNT yung delivery? May mga naiwan pa bang delivery nung kasama kinuha? Po yung parcel po. Okay. Sir, naisumbong nyo na po ba to sa kapulisan? Opo, sir. Kailan nyo po sinumbong immediately? Nung November 19, yung ano po, nung kinabukasan po. Kasi yung November 19, nag-blatter po ako sa barangay din. Ginawa ko po, naganap po ako ng mga CCTV na pwede niyan daanan. Na para matukoy, malaman ko sa po. Sa ngayon po ba, sir, na-identify na ba kung sino itong lalaki na to? Yung palaya daw po niyan, Dagul eh. Dagul? Opo. May background, sir, kung taga saan ba siya? Paiba-iba po yung balita po sa akin eh. Sino, sir, nagbabalita, sir? Kapulisan po kung yung mga bystander lang? Opo, yung mga ano lang po, kakilala lang din. Actually, sir, sa ganitong case, sir, this would fall under carnapping talaga. Kasi pag motor vehicle po yung ninakaw, so yung elemento niyan is yung motor vehicle hindi siya may-ari. Iba yung may-ari, kinuha niya with intent to gain, tapos without your consent. So automatic carnapping yan. Opo. 20 years pinaka-minimum dyan, no? Take note lang po sa mga nakikinig na pag yung carnapping yung case natin, 20 years yung pinaka-minimum up to ang 40 years or life imprisonment, depende po sa aggravating circumstance. Pag ginamitan niya pa ng persa like with violence, that's mag-aggravate sa 40 pro at a minimum 20 years. Ngayon po, sir, na sumbong niyo sa PNP. Yung LTO po ba, sir? Napaalam niyo na po ba sa LTO to? Di pa po, sir. Okay. Ang we suggest, sir, kailangan, sir, ipaalam din to, sir, sa LTO. Kasi mayroon po, sir, sa batas natin, no, na once nga nawala po yung sasakyan ninyo, kailangan within 3 days dapat sana pinaalam niyo agad yan sa PNP at saka sa LTO para po ma-flag na nila na nanakaw yung sasakyan. Kasi pag ginamit din, sir, ng kriminal, yung sasakyan mo sa ginawang krimen, may fa-fine ka pa noon or penalty. Opo. Kaya sa lalong madaling panahon, sir, dapat, sir, ma-report mo agad din sa LTO din. Opo, okay? So yun nga, sir, yung carnapping is RA 10883. Yun yung parusa po para po sa suspect na yun, no? 20 years at a minimum po. Ngayon, itong Honda Beat, tama ba Honda Beat na kulay puti with plate number 0332CA? Opo. Ngayon, sir, ang sana daw, sir, yung last known location based po, sir, sa nakandak, sir, na investigasyon. Sana po ba, sir, yung motor mo na daw na ito? Ewan ko po, wala pa pong pinakabalita, sir eh. Wala pa? Opo, sir. Okay. And para din po sa kaalaman ng lahat, pag ito naka-flash ngayon sa inyong screen, ito po yung nanakaw na motor. Wag na wag nyo tong bilhin kung kanino man. Kasi pag binili nyo yan, kayo mismo na mga buyer, makakasuhan kayo ng anti-fencing law. Kasi ngayon, this is public knowledge, nga alam nyo nga, ninakaw yan. Kasi pina-flash yan sa screen, pinapaalam po sa publiko, nga nakaw yung Honda Beat 110MC. So wag na wag kayo bumili niyan pag may umalok sa inyo. Otherwise, pati kayo masangkot po sa kasong anti-fencing law. Yung alias Dagul ba, sir, sino po yung naka-identify sa kanya within din po sa lugar ng Cainta? Nagtanong-tanong po kasi kami, sir, ng nag-imbestiga po. Tapos yung sinabi po nila yun nga po, Dagul daw po. Karamihan din po napapagtanungan namin, Dagul ano yung po daw ba, sinasabi. sir, yung record ni Dagul, sir? Notorious ba yan siya nga magnanakaw? Ano? Magnanakaw talaga. Tapos yung maninanakaw niya, out of parts po. Pagtapos niya nakawin ng buo, chinachap-chap niya po yung motor. Okay. So yan talaga, sir, yung ano niya? Gawain niya po. So, tanong, bakit hindi pa ito nakukulong, no? Kung madami na biktima. Magandang hapon po sa inyo, Police Corporal Marwin. Good afternoon po, attorney. Yes po. Sir, ang regarding po dito, sir, sa nawalang Honda Beat ni Sir Rafael, sir, ano na po ba, sir, yung huling update dito? Bali, sir, yung suspect natin, nalocate na po namin, taga-Pangarap building po siya. Gabi-gabi po pinapabantayan namin siya, sir, And then, base sa mga intel namin, hindi siya umuwi sa bahay nila. So, kagabi, nakistandby din yung mga tropa dun sa bahay, hindi lumulutang. Sir, na-locate nyo na po, sir, si alias Dagul, di ba? Ito yung suspect daw, yung base po sa nakita sa CCTV. Doon po sa alias na Dagul, in doubt pa po kami doon sa alias niya kasi may isa po kaming alias Dagul na taga doon din. Pero
hindi po siya yun eh. Okay. So kung na-locate sir yung suspect, sir, yung motor ba sir andun din sa vicinity? Negative dun sir negative po. Pero may yung mga residents dun sir, pinagtanong-tanong ko, yung picture na yon, na-identify naman nila na taga doon. Ang problema sir, hindi nila alam kung ano yung totoong pangalan. So yun yung wino-work out po namin ngayon para ma-filean po ng kaso. Hindi pa sir nasa filean to ng kaso? Hindi pa sir, kasi po na-identify namin yung true name niya pa sir. Sir, actually sir, under sa batas sir, hindi natin kailangan sir ma-identify agad-agad yung true name. Meron tinatawag na pag hindi pa known yung true name, pero easily identifiable na yung tao kasi may picture na, pwede sir gamitin sir yung mga John Doe. Kaya minsan lumalabas, iba Republic of the Philippines versus John Doe under criminal complaint, ganito. So hindi natin sir kailangan hintayin pa sir nga kunin yung true name. Pwede natin sir ngayon pa lang isampan ng kaso sir. Kahit sir nga wala pa yung true name. Subukan po namin na i-file po yung gano'n na John Doe. Sir, pwede talaga yun sir, tsaka tatanggapin talaga yun sir ng prosecutor. Ang experience po kasi namin, attorney, ang kailangan po sa piskalya, yung isa John Doe, yung ibang kasama niya identify. Pero kung isa lang po na John Doe, parang hindi ko pa po na-experience. Sir, pwede mo talaga sir ma-file ang kaso kasi in the first place meron na kayong picture ng tao, so meaning he can be readily identified. Yan clear na clear, andyan yung mukha niya, he can be identified. It just so happen yung true name lang yung hindi. Pero pwede yan sir, John Doe pa rin kasi may ebidensya naman kayo kung ano mukha niya and everything. So as long as meron tayo, yes po sir, kaya siguro ano na lang natin yan sir, pwede ma-file ng kaso. Ngayon po ba sir, active naman yung investigation nyo para makuha yung buong pangalan nitong tao na to? Yes sir, ang ginagawa po kasi namin is nagdi-discrete investigation po kami. Sir, so, baka pwede kayo sir, we would suggest pwede nyo sir mapuntahan sir yung barangay since sabi nyo sir na pinpoint yung location ng suspect. So alam yung pamamahay niya. So we can narrow down kung saan ba siyang barangay nga nakarehistro, di ba? You can go naman sa mga barangay dyan sir, matanong yung kapamilya, sino ba tong tao na to? I mean, there are many ways sir nga pwede natin makuha yung totoong pangalan. Kasi ngayon sir, nakita ng suspect yung pangalan lang kulang, madali na lang yan. Tama po sir. Kasi po, yun nga po, explain ko lang po, nag-discrete investigation po kami, so para po hindi masunog yung lakad namin, hindi na po muna namin sinasabihan yung mga kamag-anak niya. So ngayon pong pupuntahan na po namin. Actually ngayon sir, para sir nga you can actually apply nga din sir sa pa-warrant of arrest kasi identifiable yung person In the first place, yung sa ebidensya sir, nagda-drive ng motor, hindi si Sir Rafael. The fact sir nga he is not the owner sa nagda-drive ng motor, karnaping na yan. Pwede kayo sir humingi ng warrant of arrest para kung makita niyo man siya sir, hulihin niyo na agad, dalhin niyo agad sa prosecutor para po makandak ng preliminary investigation pag kailangan. Diba? And then you can go na sa barangay para kunin yung pangalan niya, sir. I mean, kailangan na natin, sir, maging proactive lang tayo, sir, para mapabilis, sir, yung investigasyon. And mabuti nga, sir, nagko-cooperate naman, sir, yung mga neighbors para ma-identify, diba? So, I guess, sir, kayang-kaya talaga to, sir. Happy, sir. Salamat po sa information. Ayan po. Maraming salamat din po sa inyo, Police Corporal Merwin Galasio. Kapal na mukha mo, pre. Lumalaban ako ng patas. Nagtitiis ako di kumain sa tanghalian para matapos yung deliver. Tapos ikaw easy money lang. Di lang motor ninakaw mo, pati pangarap namin ng girlfriend ko. Pinaghirapan namin yan. Di lang, pati lahat. Nagtitiis yung girlfriend ko na mag-commute na naman kasi gano'n nga. Ninakawan mo kami ng motor. Di lang motor yung ninakaw mo Pati yung pangarap namin Yung gusto namin puntahan, hindi namin mapuntahan Sige po. Ayan po. Kaya kahit humingi ka ng tawad, papakulong kita. Hindi kayo mabibi. Wala pa siyang helmet. Kaya humingi ka ng tawad, hindi na kita papatawarin. Bubulok kita sa bilangguan ng kapal na mukha mo. Di ka marunong lumaban ng patas. Ayan po, mga kapatid, sa mga nakakakilala po, tignan niyo pong maigi yung mukha po nung nakaw daw po ng Honda Beat 110MC. Color white po ito at ang plate number po 0332CA. Ayan po, yung mukha po. Dala po yung mga parcel. Ilang parcel pa po ito, sir? Nasa 30 pa po yun. Naku, okay pa, sige.
Tutulong po kami na makontak din po yung GNT para maka-report din po kayo, no? Opo. Sige po. Sir, NCLTO po, sir, no? Irereklamo na natin to, i-report. sige po. Sir, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? At pag may impormasyon kami, sir, ititimbre namin agad sa'yo. And gayon din po sa police. Maraming Thank you very salamat much po. Magandang hapon.